Binaha nga po ang ilang lugar sa Davao City nitong weekend. Halos anurin ang mga bahay at hindi na makita ang mga kalsada doon. Pinasok din po ng tubig ang mga bahay na lampas sa taong baha. Matinding pinsala ang inabot ng ilang paaralan kasunod ng abot-bubong na baha. Naiwan din po ang makapal na putik sa mga kalsada. Nakatiwangwang din ang mga tumagilid na sasakyan na inanod ng tubig. Higit 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Isang rider naman ang napaulat na nasawi matapos anurin ang baha. Nalubog din po sa baha ang bahagi po ng Bacara Road sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay nagpabagal po sa daloy po ng mga sasakyan at isa ho namang SUV ang nabalahaw sa baha sa kasagsagan po ng malakas na buhos ng ulan sa Barangay Barit. Nagtulong-tulong ang mga opisyal ng Lawag City RRMO upang maiahon ang naturang nalubog na auto. Marami din pong daanan po nalubog sa baha sa Lawag na umabot po na hanggang tuhod. Umapaw din po ang Kiawit River sa Batac City dahil sa patuloy na malakas na buhos ng ulan. Walang habas na nagpaputok ng baril ang isang lalaki sa Kawit, Cavite at nagsisigaw din ang lalaking armado ng AK-47. Sa investigasyon ng Kawit Police, kuha noong Mabayo 14 ang nasabing video. Lasing daw ang lalaking nag-aamok. Bago niya, noon na raw na-report sa kanila na nagpapaputok na rin ito ng baril sa isang burol. Posibleng natalo daw ito sa sugal kaya nagagalit. Napag-alaman namang may lisensya at dokumento ang lalaki sa kanyang baril pero para lamang ito sa pistol at hindi sa high-powered rifle. Inaantay naman ang paglabas ng mga warrant of arrest para sa dalawang insidente laban sa suspect. Nakiramay po naman ang DepEd sa pamilya po ng grade 3 student na namatay matapos umanong hampasin ang kanyang kaklase ng notebook sa ulo sa Davao City. Patuloy daw po ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa pamilya po ng biktima at ilang pang ahensya po para imbestigahan ang insidente. Nagbigay din po sila ng psychological support sa mga apektadong estudyante at guro. July 17 daw nang hampasin ng lalaking kaklase ng notebook ang biktima. Una raw pong isinugod sa manghihilot ang bata bago po idinala sa ospital pero namatay din kinalaunan. Ayon sa ina ng biktima, dumanas po ng bullying ang kanyang anak. Nanawagan po naman ng DepEd na iwasan ang pagpapakalat po ng hindi kumpirmadong informasyon kaugnay po sa naturang pangyayari. Arestado po ang isang empleyado ng Kawayan Airport sa Isabela dahil sa bomb joke. Batay sa investigasyon, sinabi ng empleyado na mayroong bomba sa loob po ng rear compartment ng kanyang sasakyan. Naalarma po ang mga kasamahan niya sa trabaho. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at ininspeksyon ng sasakyan pero walang nakitang bomba. Naharap po ang empleyado sa kaukulang reklamo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.